Good afternoon, everyone. So for today, I will discuss about crimes against persons. So let us begin with the letter A, which is about robbery. Robbery is any person who with intent to gain shall take any personal property belonging to another by means of violence against or intimidation of any person or using force upon anything. So, pag sinabi natin na robbery, ito ay ang pagkuha ng tao ng ari-arian ng isa pang tao na ginagamitan ng dahas, pananakot, o yung pagwasak ng mga bagay ito ay ginagamitan ng ano merong intensyon ang tao na kunin ang yaman o ang isang bagay ng isang tao. At sinasabi na kung ang buong katawan ay pumasok sa gusali, ito ay tinatawag na robbery. At kung halimbawa naman ay kamay lamang ang pumasok, ito ay doon lang papasok sa tinatawag nating theft o pagnanakaw. Sa madaling salita, pag sinabi nating robbery, ito ay ginagamitan ng dahas o puwersa at kapag naman theft o pagnanakaw ay ibig sabihin lamang nito ay hindi ito ginagamitan ng dahas. Para naman sa slide number 2, uh, these are the kinds of robbery under Article 294 committed anywhere that will be discussed later. Number 2, under Article 299, religious to force upon things. Number 3 is under Article 302, private building or in uninhabited place, and number 4 under Article 305, public building uninhabited place. Para sa una, robbery committed anywhere, it defines and penalize as composite crimes or special complex crimes such as higher penalty. Ang una ay robbery with homicide, ang pangalawa ay robbery with rape, pangatlo ay robbery with intentional mutilation, number 4 ay robbery with arson, number 5 is robbery with physical injuries, and number 6 is robbery with unnecessary violence except simple robbery, Article 294, number 5, which is not composite crime. So, diyan, ang sinasabi na, sa slide na yan, ang sinasabi na composite crimes ay yung robbery ay nagiging mas mabigat kapag may kasamang ibang seryoso na mga krimen kagaya na lamang ng una, yung robbery with homicide o yung pagnanakaw na may kasama na pagpatay, at ang pangalawa naman ay yung pagnanakaw na may kasamang panggagahasa, pangatlo ay pagnanakaw na may sinasadyang pagputol o pananakit sa bahagi ng katawan ng isang tao, at ang pang-apat naman ay robbery with arson, ay yun naman ay pagnanakaw na may kasamang pagsunog, at ang number 5 naman ay robbery with physical injuries, na kung saan ito naman ay pagnanakaw na may pananakit o pagpapahirap doon sa tao. At ang pagnanakaw na may labis na dahas na hindi kinakailangan. So, exception dito ay yung simple robbery na kung saan ay ang intention lang talaga ng tao is pagnanakaw at walang kasamang ibang krimen. Kaya hindi ito kabilang sa composite crimes na tinatawag, at kapag ganon, yung walang kalahok na ibang crime ang ginawang robbery, ibig sabihin is mas mababaw yung parusa na makukuha ng tao na nag-commit ng bagay na iyon.
Ayan, robbery with homicide. In robbery or theft, when the offender takes complete control of property, the crime is consummated. So, sinasabi na ang krimen ay natapos kapag ang magnanakaw ay ganap na may kontrol na sa kanyang ari-arian. Ang sunod naman is, there is complete control when the offender has acquired and substituted his will over the property. So, napalitan na ang kagustuhan ng may-ari na kapag nagagamit na ng magnanakaw ang ari-arian ayon sa kanyang kagustuhan, ito ay kontrolado na niya. And then, it is not necessary that the offender has taken away the property or used the same. So, hindi kailangan gamitin o dalhin ang ari-arian. Kahit hindi pa nadadala o nagagamit ang ari-arian ay basta ito ay kanyang kontrolado na niya ito, ibig sabihin ay tapos na ang krimen. At ang sunod naman ay yung the element of asportation, taking of personal property out of possession of the owner without his privity. Sinasabi dito na ang pagkuha ng ari-arian mula sa may-ari ng walang pahintulot at walang balak itong ibalik. Iyon ang tinatawag natin na asportation. Kumbaga ay yung ari-arian ay namula doon sa tunay na may-ari at wala nang tayong balak na ibalik. Tapos sa sunod, robbery with violence against or intimidation of person, VAIP, is deemed more serious than robbery with force upon things. Ang number 1 ay not based upon the value of the things taken but upon the gravity of violence or intimidation. Ang number 2 naman ay based upon the value of the things taken. So, sinasabi na sa number 1, hindi sa halaga nakabatay. So, hindi mahalaga dito kung gaano kamahal ang ninakaw. Ang tinitingnan dito is yung bigat ng dahas o yung pananakot na ginamit ng isang magnanakaw. And sa number 2 naman is based upon the value of the things taken. So, dito naman is batay sa halaga ng ninakaw. Kung walang dahas, ang parusa ay nakabatay sa halaga ng ari-arian na kinuha. Ang sunod, regardless of the number of homicide on the occasion of robbery, the crime is still robbery with homicide. So, isa pa rin ang krimen kahit maraming pinatay. Kahit ilan pa ang biktima ng pagpatay sa robbery, ito ay nananatiling robbery with homicide. Tapos, ang sunod, the same crime is committed even if rape and physical injuries are also committed on the occasion of said crime. So, kapag may naganap na rape o pananakit sa robbery, ito pa rin ay itinuturing na robbery with homicide. Then, whenever the special complex crime of robbery with homicide is proven to have been committed, all those who took part in the robbery are liable as principals therein, although they did not actually take part in homicide. So, kahit hindi sila ang direktang pumatay, ang lahat ng tumulong para doon sa robbery ay pananagutin sa krimen bilang kanilang pangunahing mga salarin. Then, ang next ay if the killing is with intent to kill and the taking is an afterthought, the crime is homicide and theft, not robbery, because the death cannot be intimidated. So, kapag ang pagpatay ay sinasadya at ang pagkuha ng ari-arian ay ginawa ang pagkatapos, ay ito ay tinatawag na homicide and theft.
Kasi, homicide and theft kasi dahil ay ang pagpatay dahil ay ang patay ay hindi na niya ibig sabihin hindi na kayang takutin um, ng magnanakaw, hindi na kumbaga is hindi na niya hindi na niya matatakot, kumbagay hindi na niya magagamitan ng dahas kasi nga patay na, kumbagay nangyari na. Kaya yun ay doon papasok sa homicide plus theft at hindi robbery. Then, ang sunod arises only when there is a direct relation or intimate connection between the robbery and the killing, even if killings is prior to, concurrent with, or subsequent to the robbery. So, nangyayari lamang ito kung may malinaw na ugnayan sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagpatay, kahit alin man ang nauna o ang kasabay nito. The penalty for robbery with homicide is more severe because the law sees in this crime that men place large above the value of human life, that thus justifying the imposition of more severe penalty than for simple homicide. So, sinasabi na ang parusa sa robbery with homicide ay mas mabigat dahil ay kung sa kuwan ay ito ay pinapahalagahan ng batas, kaya naman ay higit sa buhay ng tao, kaya't nararapat ang mas mabigat na parusa dito kaysa sa simpleng homicide o robbery. So, yon, mas mabigat na parusa ang makukuha ng tao. Then, sa sunod, under the Article 299, religious true force upon things, ang una ay robbery in an inhabited house or public building or edifice devoted to worship. Any armed person who shall commit robbery in an inhabited house or public building or edifice devoted to religious worship shall be punished by reclusion temporal if the value of the property taken shall exceed 250 pesos, and if kung ang isang armado ay magnanakaw sa isang tahanan or sa isang public place o sa halimbawa is mga simbahan, ganyan, is paparusahan siya ng tinatawag na reclusion temporal. Ito ay yung mahigpit na pagkakakulong kung ang halaga ng ninakaw niya ay higit sa halaga na 250 pesos. Then, the malefactor shall enter the house or building in which the robbery was committed by any of the following means: through a opening not intended for entrance or egress. So, yung pumasok gamit ang butas o daanan na hindi talaga nilalayong pasukan o labasan. Ang pangalawa naman, ito ay yung mga ways of entry for robbery in an inhabited house or doon sa mga public building. Ang number 2 ay by breaking any wall, roof, or floor, or breaking any door or window. So, pagbasag ng mga pader, bubong, o mga sahig para sila is makapasok doon sa isang public institution. Ang sunod ay by using false keys, pick locks, or similar tools. So, yung pagtatanggal ng mga kandado, pumasok gamit yung mga fake na susi, yung mga pick locks, o yung mga iba't ibang kagamitan para ma-open at para maka-entrance sila doon sa isang place. Then, number 4, by using any fictitious name of pretending the exercise of public authority. So, pumasok gamit ang halimbawa ay pagkakunwari na siya ay si ganito, si ganyan, na kumbagay may kakilala doon sa isang public institution na iyon, kaya siya ay
kumbagay nagkakaroon siya ng authority na kapag entry doon sa isang institution na iyon, kumbaga ay gumagamit siya ng mga fake information para lang siya ay mapapasok doon sa nasabing place. And letter B, or if the robbery be committed under any of the following circumstances by number 1, by the breaking of doors, wardrobes, chests, or any other kind of lock or sale furniture receptacle. So, ang robbery ay itinuturing na mas seryoso kung ang mga pinto, mga cabinet, kahon, o iba pa mga gamit na nakalak ay tinangkang buksan o ginamitan ng pwersa para ito ay mabuksan. Ang number 2 ay by taking such furniture or objects to be broken or forced upon outside the place of the robbery. So, kung ang mga gamit o yung mga tools ay dinala mula sa lugar ng robbery at pwersa itong binuksan sa ibang lugar. Kumbaga after makuha yung isang certain na bagay na iyon is hindi doon ini-open and kumbaga parang lumipat laan ng place na pagbubuksan, iyon ay parang papatawan pa rin ng parusa. Then when the offenders do not carry arms and the value of the property taking exceeds 250 pesos, the penalty next lower in degree shall be imposed. So, kapag walang armas ang mga salarin, ang halaga ng ninakaw ay higit sa babawasan at ang halaga ng kinuha nila is halagang exceed ng 250 pesos is babawasan ang kanilang parusa ng isang antas. Then, the same rule shall be applied when the offenders are armed but the value of the property taking does not exceed 250 pesos. So, babawasan din ang bigat ng parusa ng isang antas. So, when said offenders do not carry arms and the value of the property taking does not exceed 250 pesos, they shall suffer the penalty prescribed in the two next preceding paragraphs in its minimum period. So, kapag walang armas ang mga salarin at ang halaga ng ninakaw ay hindi lalampas ng 250 pesos, ang pinakamababang parusa ay itinakda sa unang 2 kaso ang ipapataw. At sinasabi na mas mababa ang parusa kapag mas maliit na halaga ang iyong ninakaw na at kung wala ang armas na ginamit sa pagnanakaw. Ang sunod ay, if the robbery be committed in one of the independencies of an inhabited house, public building, or building dedicated to religious worship, the penalties next lower in next degree than those prescribed in this article shall be imposed. So, kapag ang pagnanakaw ay naganap sa isang bahagi ng bahay na tinitirhan sa mga public place o sa mga sa mga simbahan ay bababaan ng isang antas mula sa itinakdang artikulong ito. So, kailangang may actual na there must be actual breaking of doors, walls, etc. If picklock and similar tools used, it is only theft. The use of picklocks and similar tools would be qualified theft to robbery if used to enter premises. So, kung gumamit ng mga kagamitan nga tulad ng mga picklocks, ito ay matuturing lamang na pagnanakaw or yung tinatawag na theft. Maliban kung ginamit ito bilang para makapasok doon sa isang lugar. So, sa ganoong kaso, ang pagnanakaw ay magiging robbery. Kumbaga ay pagka ginamit na para makapasok doon sa isang gusaling iyon. So,
yun ay kung halimbawa pumasok lang gamit yung pick lock pero ay hindi naman nasira, ay iyon ay papasok lang sa theft. Pero kapag ang pick lock ay ginamit para masira ang pinto, ang bintana, ang walls, ay ito ay papasok na sa tinatawag natin na robbery. Offender brought out of the premises, locked or sealed receptacles for the purpose of breaking them outside. The mere bringing of the receptacles gives rise to robbery, since force will necessarily be employed to open it. Note, other than the situation stated, all others is only theft. So, kung ang magnanakaw ay nagdala ng mga lalagyan, yung receptacles ay tulad ng mga kahon o vault mula sa isang lugar para sirain ito sa labas, ito ay maituturing natin na robbery. Bakit? Dahil ay kinakailangan nila na gumamit ng puwersa para buksan ang mga ito, kaya robbery na agad ang magiging kaso. At laging tatandaan na maliban sa mga ganoong sitwasyon ay ang iba pang kaso ng pagnanakaw ay maituturing lamang na theft. Kapag kinuha ng magnanakaw ang isang nakasarang lalagyan mula sa loob ng bahay o gusali at binalak itong sarain sa labas, ito ay robbery. Dahil ito ay nangangailangan ng persa, at kung walang ganitong persa naman, kung hindi naman ginagamitan ng persa, ay ito ay theft lamang. So, yun lang ang tatandaan doon sa dalawa. Pagka theft, hindi ginagamitan ng persa. Pero kapag ginagamitan na ito ng persa, ito ay tinatawag na natin na robbery. So, ngayon naman ay magpuproceed tayo sa excuse me, sa Article 302, private building or in uninhabited place. So, una, robbery in an inhabited place or private building, simulation of authority, or use of fictitious name. So, gaya lamang din kanina, ang pagnanakaw ay nagaganap kapag ang sapilitang pagkuha ng ari-arian gamit ang puwersa o pananakot, kahit pa nasa lugar na walang nakatira, tulad ng mga private na mga gusali o yung mga hindi tinitirhan na mga lugar. Then, if the entry is a private warehouse was through simulation of public authority, the crime is theft only. So, nagpapanggap ang magnanakaw na siya ay may authority na mag-enter doon sa bahay na iyon. Halimbawa is yung magnanakaw ay nagpapanggap siya na siya ay isang pulis para kung sa kuwan ay may authority siya na pumasok doon. So, gumagamit ng ang mga ganitong modus, kung tawagin, ay gumagamit ng mga fake names upang yun nga, makapasok sila sa lugar na iyon, ay sa isang certain na lugar, ay ang mga ganung klase is mas mabigat ang kanilang parusang makukuha. When entry is through a window, it is not necessary that the offender break window. So, kung ang pagpasok sa mga private na gusali ay sa pamamagitan ng papanggap bilang mga autoridad, ay na walang ginagamit na persa, ito ay mga simpleng pagnanakaw lamang, ito yun ay theft. Tapos ayun nga, yung may mga persa, yun ay ang robbery. So ito naman ay paulit-ulit lamang. Although the door itself is not damages, but the lock or accessory of the door is broken, robbery is committed because the door is useless without the lock. So, kahit hindi nasira ang pintuan, pero nasira ang kandado o ang kandado, ito ay pagnanakaw dahil ay
nawala na ng silbi yung pinto. So, kapag nasira ang kandado o yung anumang part doon sa pinto ay para makapasok sa isang certain na gusalin na iyon ay tinuturing na pagnanakaw ay sapagkat ito nga ay ginagamitan natin ng pwersa. So, use of fixed name or simulation of authority must be done when the offender had not yet entered and such use was necessary means that made the occupant to let him inside. Use thereof while inside will not qualify theft into robbery. So, kapag ang pekeng pangalan o pagpapanggap bilang mga may autoridad na tao ay ginagamit bago pumasok sa isang lugar para papasukin ng tao, ito ay kwalipikadong pagnanakaw or yung tinatawag natin na robbery. Ngunit ay kung ginawa ito pagkatapos makapasok, halimbawa is nakapasok na siya bago niya pa sabihin na siya, bago pa siya magpakilala na siya ay si ganito, siya ay sa ganyan, ito ay parang theft lamang. Then, ang next ay offender is a member of the household such as made and the taking was with the force upon things. The crime is robbery, not qualified theft because of the use of force upon things. So, kahit kasambahay o yung member ng family ang magnanakaw kapag gumamit ng pwersa upang makukuha ng ari-arian, ito is itinuturing pa rin natin na robbery at hindi qualified theft. Then, robbery is committed not only by outsiders but even by household members. This distinction between robbery and qualified theft is significant to determine the applicability of Article 332 covers only the theft, not robbery. So, ang pagnanakaw ay maaaring gawin hindi lamang ng mga tagalabas kundi ay pati yung mga miyembro na kasama sa bahay. So ipinapakita nito na hindi limitado sa mga estranghero yung paggawa ng krimen ng pagnanakaw. Kapag gumamit ng puwersa, ang halimbawa is ang iyong isang kasama sa bahay, ito ay tinuturing din natin na robbery. At mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang qualified theft ay sakop ng Article 332, ngunit ang robbery ay hindi. Ngayon naman ay ang atin namang next na pag-uusapan na uri ng robbery is highway robbery or brigandage. Is a seizure of any person for ransom, extortion, or other unlawful purposes, or taking away of the property of another by means of violence against or intimidation of persons, or force upon things, or other unlawful means committed by any person. So, ang highway robbery o yung ay ang marahas na pag-agaw ng tao o ari-arian sa kalsada gamit ang pananakot, dahas o yung iba pang mga illegal na paraan para manakawan ang isang tao. Yon ay tinatawag nating highway robbery. Kumbaga in a public place or in halimbawa ay sa mga highway, sa mga kalsada, ganyan. Then, indiscriminately committed. So, ang krimeng ito ay karaniwang ginagawa ng walang pinipiling kung sinong bibiktimahin o lugar, basta is yung mga gumagawa nito is basta may opportunity na gawin yung bagay na iyon is gagawin nila yon, lalo na nga sa mga 'di ba, halimbawa sa Maynila, 'di ba, usong-uso yung mga ganyan na halimbawa, ang isang tao is naglalakad sa dilimang, ganyan, yan, doon, malimit na, yung mga hindi matauhin na lugar, na kumbaga is, doon lagi mga natsyempohan ng mga magnanakaw na gumawa ng ganyang klaseng krimen. Doon sa mga tao na walang masyadong, yung lugar na hindi matauhin, yung mga daan na hindi masyadong
kumbaga ay hindi masyadong nadadaanan ng tao. Bagay ilan-ilan lamang yon, doon mga malimit yon maganap. Then, under Article 305, public building uninhabited place refers to the definitions relevant to theft and robbery, specifically the meaning of public building and uninhabited place. These terms are essential for determining the appropriate penalties for crimes like theft, robbery, or arson, where the location of crime influences the severity of punishment. Then next, public building, it refers to any building used for public purposes, including those owned by the government or private entity but serving public functions. Examples included ay schools, municipal halls, libraries, churches, courthouses, and government offices. So, yon kasama dito sa mga public, ito naman is parang self-explanatory na lamang sa slide nito. Yun nga, yung mga public building, kasama dyan yung mga schools, municipalities, libraries, churches, yan, mga ganyan, government offices. So, sa mga inhabited place naman, describe a location that is not regularly occupied by people. It does not necessarily mean a completely deserted area, but rather a place where no one lives or stays permanently. So, iyon naman ay yung mga lugar na hindi karaniwan na tinitirhan ng tao, o yung hindi naman siya as in abandoned place, ngunit ito ay yung hindi masyadong ginagamit, kumbaga hindi permanenteng natitirahan ng tao. And yan, for the next slide ay nandito yung mga examples, yung mga abandoned structures, forests or remote areas, vacant lots or buildings not used as residences. So, crimes in public buildings or in uninhabited place are often penalized more severely because of potential harm to public safety or the difficulty in catching the perpetrator. So, yon. Ang next naman, letter B ay about sa theft. At the essential elements, number 1 is taking of the property. Number 2, the property belongs to another. The number 3, the taking away was done with intent to gain. The number 4, the taking away was done without the consent of the owner. The taking away is accomplished without violence or intimidation against person or force upon things. So, sa number 1, kinuha ng magnanakaw ang ito yung mga essential elements. Ang una ay kinuha ng magnanakaw ang ari-arian. Ang number 2 ay ang ari-arian ay hindi sa kanya at ito ay yung pagmamay-ari ng ibang tao. Number 3 is may intention ang magnanakaw na makinabang o kumita mula sa ari-arian na kinuha niya. Kumbaga sa ari-arian ng ibang tao ay nagkakaroon siya ng intensyon. Then, number 4 ay ginawa ito ng walang pahintulot o permiso doon sa tunay na pagmamayari. Then, number 5 is hindi ginamit ang dahas, pananakot o pwersa para makuha ang ari-arian, kaya ito ay tinatawag lamang na theft. Yan, ito yung mga essential elements ng theft. So, ari naman ay hindi ko na masyadong papalawakin kasi parang dito naman is self-explanatory na lamang. There is no frustrated theft because the offender has complete control over the property consummated or without it's attempted. So, sa kaso ng theft, hindi nagkakaroon ng frustrated stage dahil kapag nakuha ng magnanakaw ang buong control sa ari-arian, ay ito ay tinatawag na consummated o tapos na yung krimen. Then, kapag hindi niya nakuha ang control, ito ay attempted o sinusubukang magnakaw. Then, theft and robbery cannot be committed between co-owners. So,
Kapag parehong may ari-arian, hindi itinuturing na theft or robbery ang pagkuha dahil sila ay parehong may kapangyarihan or karapatan sa ari-arian. Then next, in case of lost property, loss if by its nature it must necessarily have an owner or claimant. If restless, no theft can be committed. So pagdating sa lost property, ang nawalang bagay ay may theft kung ito ay likas na may-ari o um, naghahanap ng o naghahanap ng naghahanap yung claimant. Then, kapag ang bagay ay rest use o walang may-ari tulad ng natural resources, ito ay walang theft na magaganap. Then, for hidden treasure, the owner of the property where the treasure was found one-half share if the finder may it be in fact or in law keeps the whole, he is guilty of theft. Kapag nakakita ng kayamanan sa lupa ng iba, kalahati ng kayamanan is para doon sa may-ari ng lupa at kapag tinago o inangkin lahat ng nakakakita, ito ay tinatawag na theft. Yon, kapag inangkinan na niya kahit hindi naman talaga yun sa kanya. Then, when property is received where only material possession is acquired and his misappropriates, the same theft is committed. So, kapag ang bagay ibinigay lamang para hawakan o ingatan, ngunit ay halimbawa inangkinan ng walang pahintulot, ito ay tinatawag na theft. Halimbawa is kaibigan mo may pinahabilin sa iyo na may pinaingatan sa iyo na halimbawa is documents, ganto ganyan, and then inangkin mo na yon kahit hindi naman siya binigay sa iyo kasi nga 'di ba pinahabilin lang so yon is ituturing natin na theft. So if juridical possession is transferred, estafa is committed. So, ang juridical possession ay kapag naibigay ang karapatan sa bagay na parang sariling ari-arian mo na iyon, ngunit ito ay inabuso. Halimbawa, nanghiram ka ng kotse doon sa kaibigan mo. And then, kasi nga pinahiram naman sa iyo, is ang ginawa mo naman ay kumbaga is ibinenta mo iyon ng walang pahintulot, so iyon is matatawag na juridical possession kasi binigyan ka ng karapatan ng kaibigan mo na gamitin yung bagay na iyon, ngunit is parang nag-over ka naman sa parang ang tawag dito, inabuso mo naman, kaya inabuso mo naman yon, kumbaga sinamantala mo yung pagpaparam sa iyo ng kaibigan mo, so yun yung tinatawag na juridical possession. When entered to a forbidden estate and take some belongings without the consent of the owner, the crime is theft. But if he entered in a coconut plantation or fish pond for business or industry, the crime of taking coconut or fish is qualified theft. So, kung pumasok sa mga private na ari-arian at may kinuha, ibig sabihin, iyon nga ay theft. Ngunit kapag pumasok sa, yun nga, sinasabi dyan sa coconut farm, sa mga palaisdaan, ito ay qualified theft dahil ay may special na protection para sa mga ganitong lugar. Then, distinction juridical possession is one where the possessor can assert his right to possession even against the property owner. So, ang pagkakaiba kasi ng material possession, hawak mo ang bagay pero hindi ikaw ang may-ari o wala kang totally buong karapatan doon sa bagay. Kumbaga is meron ka lang kaunti na karapatan sa bagay na yon, pero kasi nga hindi naman yun sa'yo, so yon. Then, juridical possession is
may karapatan ka lang na gamitin yung certain na bagay na iyon, ngunit iyon ay um, hindi pa rin sa iyo. Kumbaga ay hindi mo pa rin yun pwede na abusuhan kasi nga is um, hindi naman talaga iyon sa iyo. Kumbaga hindi naman ikaw mismo yung may-ari ng bagay na iyon. So, sa qualified theft, what makes it qualified are the following: circumstances personal to the offender with grave abuse of confidence or committed by domestic helpers. So, may matinding abuso sa tiwala. Halimbawa is sa mga kasambahay o mga empleyado, ganyan. Kumbaga is um, so inabuso ko na kasi mahigpit nga yung tiwala mo sa kanya. Then yon, circumstances pertaining to the object taken, coconuts from plantation, fish from fish pond, meal matter, motor vehicle, and large cattle are now subject of special law. So, nangyari ang pagnanakaw sa panahon ng sa loob ng isang coconut plantation sa fish sa palaisdaan o sa mga mail matter. So, susunod naman, circumstances at the time of taking on occasion of fire, earthquake, typhoon, volcanic eruption, and other calamities, vehicular accident, or civil disturbances. So, tinatawag na qualified theft kapag ang nangyari sa panahon ng mga may sunog, yan, yung may mga natural disasters, yun sa mga may aksidente o kaguluhan. So, yung mga katangian na iyan is maituturing na as a qualified theft. Then, ang sunod ay ang tinatawag na, so dito rin pala ay sinasabi na hindi rin ina-apply ang rules or on conspiracy sa qualified theft. Ang pananagutan ay depende sa individual na gumawa ng krimen. Then, ang sunod ay letter C, swindling or estafa. Swindling, also known as estafa in some legal systems, refers to the act of deceiving someone to take their money, property, or assets through false pretenses or fraudulent means. It involves misrepresentation or tricky to gain the victim's trust and manipulate them into giving up something of value. Examples: a person pretends to be company representatives, collects money for fake investment, and then disappears, selling a fake or defective product while claiming it's authentic functional. So, ang estafa ay pagkakaroon ng panlilinlang or pandaraya upang makakuha ng pera o ari-arian o mga anumang bagay ng halaga mula sa isang tao. So, ginagawa nga iyon sa pamamagitan nga ng mga maling information na binibigay upang makapandaya sa mga tao. Yan, halimbawa is nga yung mga fake investment, ganyan. Halimbawa is may isang tao na nagpapanggap na siya is isang representative ng isang company para siya is makakolekta ng pera, ganyan, at yun, parang sa mga peke na mga investments. At yung mga kasama rin dito is yung mga selling fake products. So, halimbawa is may mga itinitinda silang product, then isi-sales stock kanila na ganito, ganyan, maganda. Then pagka pagka halimbawa is pagka bili mo naman is fake naman, ganyan, edi yan yung mga tinatawag na examples of swindling or estafa. So, estafa, in legal terms, penalties for swindling or estafa vary depending on the amount involved and jurisdiction, but they often include imprisonment, fines, and restitution to the victim. So,
sa batas, iba-iba ang parusa ng estafa depende sa halaga ng pera, ng panlilinlang, at ang lugar kung saan ito nangyari. So, karaniwan na kasama sa parusa ay yung pagkakakulong, pagbabayad ng multa, at pagbabalik ng pera o ari-arian doon sa kanyang nabiktima. So, there are two ways of committing, with abuse of confidence or unfaithfulness, and number two ay through deceit or false pretense. So, kapag ang isang tao ay pinagkakatiwalaan mo ng iyong pera o ari-arian, tapos ay halimbawa ay ginamit nila ito para sa kanilang pansariling pangangailangan or interest, yun ay maituturing na panlilinlang. Then, sa number 2 naman ay nagsisinungaling or yung mga gumagamit ng mga maling information upang manloko at makuha ang tiwala ng kanilang biktima. So, halimbawa, nagsabi sila ng isang bagay na yun nga, kagaya ng example kanina, ng isang, halimbawa is may sinesell sila na product, and then, ganito, bibigyan kayo ng mga information which is fake naman, and then maniniwala kayo, so yun. Yun ang tinatawag na investment schemes. And then, the damage is not limited to material damage. It includes any disturbance or prejudice. So, hindi lang material na pinsala ang dulot ng estapa, kundi pati na rin yung emotional at psychological na pinsala sa biktima, tulad ng pagkatalo sa kanilang tiwala. So, pag sinabi ng material possession, ito ay pag theft only. Then, pag juridical possession, ibig sabihin ay estafa. So, ang material possession, ito ay physical na pagnanakaw ng mga ari-arian, tulad ng kapag kinuha mo ang gamit ng ibang tao nang hindi alam o halimbawa is hindi pumayag yung may-ari. Then, ang juridical possession naman, ito naman ay kapag ang isang tao ay may legal na karapatan o kontrol sa isang bagay pero ginamit ito sa maling paraan, tulad ng pagpapanggap na may karapatan sa ari-arian at pagbebenta nito ng illegal. Ito ay ang estafa. Tapos, estafa qualified theft distinction. When a bank's cash custodian is found short of the cash under her primary responsibility, her crime is not estafa but qualified theft. So, yon. Kung ang cash custodian ng isang bangko ay hindi makapag-account sa cash na hawak niya, sa account ng cash na hawak niya, ay hindi ito maituturing na estafa kundi ay isang qualified theft. Then, ibig sabihin, ang cash na hawak niya ay pag-aari ng bangko at ang custodian ay parang isang teller na may hawak ng pera ng bangko. So, ang possession o paghawak ng custodian sa pera ay physical lang. Ibig sabihin ay siya lang ang may hawak, pero ang legal na pag-aari ay sa bangko pa rin. Then, ang next ay arson, when fire is used to destroy any property. So, arson ay ang krimen na pagsasadyang susunog ng isang ari-arian. So, even if the property burned is owned by the offender, arson is still committed if the burning is in a manner of as the endanger the life and property of others. So, kahit ang ari-arian na sinunog ay pag-aari na ng sunog, ito ay itinuturing pa rin na arson. Ito ay kung ang pagsunog ay nagdudulot ng halimbawa is panganib or epekto sa iba. Halimbawa, yung nasunog mo yung bahay nyo, and then malapit siya sa kapitbahay, and then nadamay yung kapitbahay. So, yan, matuturing siya, and nadamay yung kapitbahay na malapit, and this matuturing siya na arson. Then, if a person acting under criminal impulse burns several buildings,
the crime is not distinct arson but one destructive arson. So, kung ang isang tao lang ang nagsunog ng maraming gusali, magkaka hindi ito magiging arson, kundi ito ay isang destructive arson. At kung hindi kung hindi naman buong nasunog ang bahay, kung may halimbawa is may bahagi laang na nasira o tinupok ng apoy, tapos na ang magiging tapos na ang kaso ng krimen na arson. Kumbaga is ito ay paralaan doon sa, kumbaga is halimbawa ay buong gusali ang nasira. Then for the last, a malicious mischief, address in Articles 327 to 331, it is defined as the willful damaging of property belonging to another motivated by hate, revenge, or other ill intentions without lawful justification. Below is a summary of relevant provisions. So, for the last, sinasabi sa Article 327, malicious mischief is the willful and deliberate destruction of property belonging to another person motivated by hate, revenge, or other similar motives. So, ito ay ang sadya at malisyosong pagsira o pagkasira ng ari-arian ng ibang tao na ang layunin ay halimbawa dahil sa galit, halimbawa ay gusto niya lang maghigante, o yung masamang intention lamang sa tao. Then, Article 328, special cases of malicious mischief. So, may mga particular na kaso ng malicious mischief na may mataas na parusa dahil sa seryosong epekto nito, tulad ng una is pagkasira ng mga ari-arian na ginagamit ng publiko. Halimbawa na lamang is yung mga kalsada, tulay, at yung mga karatula or yung mga riles ng tren. Then is pangalawa is panghihimasok sa mga pampublikong transportation. So, tulad ng pagpuputol ng mga wire ng mga telegraph o yung pagsisira ng mga riles ng tren. Then, sa Article 329, other mischiefs, the mischiefs not included in the next preceding article shall be punished by arresto mayor in its medium and maximum periods if the value of damage cost exceeds of 1,000 pesos. So, prison correctional sa pinakamababa at katamtamang termino kung ang pinsala ay higit lamang sa 1,000. Then, aresto mayor naman sa katamtaman at pinakamataas na termino kung ang pinsala ay higit sa 200 ngunit hindi lalampas sa 1,000. And aresto minor o multa ay hindi lalampas sa halaga ng pinsala kung ang pinsala ay hindi lalampas ng 200. Sa Article 330, qualified malicious mischief. This occurs when the mischief is committed under specific circumstances such as damaging rice fields, forests, or plantation, destroying property used for agriculture, animal husbandry, or fishing, damaging dikes, irrigation canals, or other waterworks for farming. Penalties depend on value of damage similar to Article 329. So, yon. Ito ay nangyayari kapag ang aksyon, pagkasira ng ari-arian ay ginagawa lang sa particular na condition, yun nga katulad ng pagsira sa mga palayang, kagubatan, o sa mga plantation. Then yung pagsisira ng mga ari-arian ang ginagamitan ng agriculture, yung sa yun nga pagpapalaki ng mga hayop, and yun sa mga pangangisda o sa mga palaisdaan, yun sa pagkasira ng mga dam, ng mga canal irrigation. So, ang parusa doon ay tulad lamang din ng nasa Article 329. Then, for the last, Article 331, destruction caused by animals. The owner of animals destroy property, example is crops or fences, can be held liable for the damage is proven by they acted negligence or malice. So,
kung ang mga hayop ay sumira ng ari-arian tulad ng halimbawa is ng kanilang mga pananim o yung mga bakod, maaaring managot ang may-ari ng hayop para sa pinsala kung mapapatunayan na ito ay dulot ng kapabayaan o yung um, masamang intensyon. So, dito sa slide na ito is nagpapakita ng mga legal na mga parusa sa mga malicious mischief at pagkasira ng ari-arian, particular na yung mga kaso na may kaugnayan sa agriculture and sa mga hayop. So, ano, ayun. So, ayun lang sa report ko. I hope na you learn something from me. Thank you.